Hello mga ka-fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras na ito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy! Pero, bago po tayo magpatuloy sa mga bagong salta dyan, huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! Joanne, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, itigil mo na yung kaibangan mo. Tama na! Dahil kahit anong gawin ninyo, hindi kayo bagay ni Ismael. Alam mo ba kung bakit? Isa lang siyang driver. Samantalang ikaw, nag-iisang anak ka lang. At ikaw ang tagapagmana sa lahat ng ari-ariang naipundar namin ng daddy mo. Hindi mo ba naiisip yan? Joanne, anak, nasa hustong gulang ka na. Kung gusto mong huwag ka naming pakialaman pa, iwasan mong magipagmabutihan sa driver na yan. Kung magmamatigas ka pa rin, yung driver na ang kakausapin namin. At siya na lang yung aalis dito. Mamili ka. Iwasan mo ang driver or tatanggalan ka namin ng mana. Mamili ka. Ang galit na sabi ni Mami. Noong mga sandaling yan, galit na galit ang aking ina. Hindi ko naman masisi si Mami kung bakit ganon ang ginagawa niya sa akin. Gusto lang niyang makipag-asawa din ako sa kagaya ng buhay namin. Gusto niyang ka-level din namin. Pero, may magagawa ba ako kung ang driver ang napili ng puso ko? Ang iniisip kasi nila, pera lang daw ang habol ni Ismael. Kapag naubos na daw ang kayamanan na meron kami, iiwan na rin daw niya ako. Ako daw ang magiging kawawa pag nangyari yan. Ang pinakamasakit pang sinasabi nila, yung pinapamukha nilang ang kalagayan ko. Aaminin ko, hindi maayos ang pagkakagawa sa akin. May diferensya. Pag naglalakad ako sa daan, palagi nilang sinasabi na, sira na daw ang dinadaanan ko. Pilantod kasi ako. At yung mata ko, hindi rin maayos. Singkit yung isa. Ewan ko ba? Sa dinami-dami ng pera nila ni Mami. Bakit kaya hindi nila napaayos ang pagkatao? Wala nang silbi ang pera sa akin. Kung ganito naman ang kalagayan. Natahimik ako nung nagsasalita ang aking ina. At nagulat na lang nung biglang nagsalita ang aking ama. Joanne, naririnig mo ba ang mga sinasabi ng mami mo? Naintindihan mo ba ang lahat? Bakit hindi ka man lang sumasagot? Ang galit na sabi ni Daddy. Daddy, sorry po. Opo, naintindihan ko po lahat. Pero, sana po Daddy, maintindihan niyo rin ako. Ang kalagayan ko. Masayang masaya po ako pagkasama ko ng si Ismael. Sa katunayan po, siya na lang ang nagpapasaya sa akin. Naintindihan niya ako. Hindi po gaya sa inyo. Pasensya na po. Madamot po kayo, makasarili. Hindi niyo man lang binibigyan ang importansya ang aking nararamdaman. Anak niyo ba talaga ako? Or napulot niyo lang? Siguro, ampun lang ako. Dahil
Kung talagang anak niyo ako, naintindihan niyo sana ako. Maintindihan niyo sana ang nararamdaman ko, ang sambit. Joanne, simpleng-simple lang ang gusto namin ng mami mo. Layuan mo si Ismael. Kung ipagpipilitan mo ang gusto mo, anong buhay ang naghihintay sa iyo? Iniisip mo ba ang kinabukasan mo? Hindi ka pwedeng mabuhay sa puro pagmamahal na lang. Kung ako sa iyo, iwasan mo na siya. Kung ayaw mong mag-ulam ng asin, ang galit na sigaw ng daddy ko. Daddy, yan na lang po ba ang mahalaga sa inyo? Yung pera? Yung kaligayahan ko? Paano na? Hayaan niyo na lang po ako. Hindi po kayang bayaran ang pera ninyo ang kaligayahan ko. Hindi ko hahayaan na kayong mga magulang ko ang humadlang sa mga gusto ko. Lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan dito ay yung kaligayahan ko. Hindi nyo man lang ba iniisip? Si Ismael na lang ang nag-iisang tumanggap sa akin. Sa kalagayan kong ito, sa tingin nyo ba, may magkakagusto pa? Wala na, Daddy. Mommy, isipin nyo naman sana ang mga yan. Ang sagot. Pwede ba, Joanne? Huwag mo kaming pagsalitaan ng ganyan. Ikaw ang dapat mag-isip, hindi kami. Tutal, nabanggit mo na ang kalagayan mo. Kaya kami ganito ng mami mo. Iniisip namin ang sitwasyon mo. Maraming mga babae ang mas hihigit sa'yo. May itsura si Ismael. Macho. At talagang may panlaban ang pangangatawan niya. Sa tingin mo ba, kontento na si Ismael sa'yo? Hindi, Joanne. Lalaki ako. At ramdam kong pinaglalaroan ka lang ng lalaki yun. Pera lang ang habol sa'yo. Kaya, mag-isip ka ng mabuti kung ayaw mong pulutin ka sa kangkungan. Ang galit na sabi ng daddy ko. May point din ang mga magulang kung bakit sila galit. Iniisip lang nila ang kalagayan ko. Gusto ko silang sisihin dahil sa nangyari sa akin. Marami silang pera. Sana, ginamit nila yun para buo naman ang pagkatao. Hindi yung may diferensya. Sobrang sakit lang. Dahil sila yung inaasahan kong unang taong makakaunawa sa akin. Pero, maling-mali pala. Dahil sila pa yung numero unong manlalait sa akin. At si Ismael, hindi ko siya kaano-ano. Pero, siya ngayon yung nakakaintindi sa akin. At sa kanya ko lang naramdaman ang pagmamahal. Nung mga sandaling yun, habang umaapoy sa galit ang mga magulang, iniwan ko na silang dalawa. Ayaw ko na kasing makipagtalo pa sa kanila. Dahil alam kong hindi naman nila ako maintindihan. Nagkulong ako sa kwarto. At habang ako ay nagmumukmuk, nung nakarinig ako ng sunod-sunod na kanta. Joanne, buksan mo tong pinto, ang sabi ni Mama. Agad akong bumangon nung narinig ko ang boses ni Mami. At binuksan ko ang pintuan. Bakit po, Mami? Ang tanong. May emergency meeting kami. Ilang araw din kami mawawala. Tinawag kita para muling ipaalala sa iyo. Joanne, 3 lang kayong may iwan dito. Si Ismael, si Yaya, at ikaw. Aalis kami ng daddy mo. Huwag kang magkakamaling gumawa ng hindi maganda. Alam mo nang gagawin namin pag sumuway ka. Maliwanag ba, Joanne? Ang sambit ni Mami. Kung aalis kayo, Mami, pwede ba?
Huwag na kayong mag-iwan ng mga salitang hindi kaaya-aya. Nasa hustong gulang na po ako. Alam ko na yung mga masama at mabuti. Sige po, Mami. Ako nang bahala dito. Huwag po kayong mag-alala. Ang sagot. Wow! Pambihira ka naman, Joanne. Kung makasagot ka, wagas. Baka nakakalimutan mo na kung sino ang kaharap mo ngayon. Binabalaan kita. Di bale. May iwan naman si Yaya. Alam kong hindi niya kukonsintihin ang gagawin mo kung meron man. Sige na, aalis na kami. Ang wika ng aking ina. Nung time na nagpaalam si Mami, magkahalong inis at saya ang aking nararamdaman. Nainis ako dahil sa mga salitang binitawan niya. Sa kabilang banda naman, masayang masaya ako dahil walang sagabal sa amin ni Ismael. Nung nakaalis na nga ang mga magulang ko, lumabas na ako sa kwarto. Hinanap ko si Yaya Leng at nakita ko siya sa kusina. Yaya, pwede bang humingi ng pabor? Ikaw ang nagpalaki sa akin at ikaw ang nakakita sa mga ginagawa ng mga magulang ko. Yaya, ngayon lang po ako humiling sa iyo para sa kaligayahan ko. Yaya, please. Ang pagsusumamo. Joanne, anong hihilingin mo? Oo, ngayon ka lang humiling. Sige, pagbibigyan kita. Basta, huwag ka lang humiling ng imposible ha? Ang sagot ni Yaya. Talaga po, Yaya. Naku, Yaya. Tatanawin kong utang na loob ang pagsang-ayon mo sa kahilingan ko. Ang masayang sabi ko. Joanne, ano nga ba ang sinasabi mong hihilingin mo? Ang tanong niya. Yaya, alam mo na ang tungkol sa amin ni Ismael. Ang gusto ko po sana, hayaan mo lang kaming mag-usap. Huwag mong sasabihin sa mga magulang ko kung ano man ang makita mo ang sambit ko. Alam mo, naintindihan kita. Sige, payag ako. Basta, hanggang dun lang ha. Huwag na kayong pumasok sa mga kwarto. Mahirap na, Joanne. Ang wika ni Yaya. Promise po, Yaya. Dito lang po kami. Mag-uusap lang. Salamat talaga. Ang nakangiting wika ko. Pagkatapos ang pag-uusap namin, hinihintay kong dumating si Ismael. Pagkalipas ng ilang sabi, dumating na siya. Agad akong tumayo nung pumasok na siya sa loob ng bahay. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. Sabay sabing, Ismael, my love, malayang malaya tayo ngayon. Wala ang mga magulang ko. Kaya, makakapag-usap tayo ng maayos. Hindi yung gaya ng dati. My love, okay na? Hindi tayo dapat matakot. Ang sambit ko. Ha? Paano si Yaya? Wala nga ang mga magulang mo. Pero, nandyan naman si Yaya. Baka mamaya, magsumbong pa yun. Ayokong mangyari yun. Baka mamaya, ilalayo ka pa nila sa akin. Joanne, hindi ako papayag na mangyari yun. Ayoko. Hindi ko kayang mawalay sa'yo. Ang nag-aalalang wika ni Ismael. Ismael, my love, pwede ba? Huwag ka nang mag-alala. Alam mo, nakausap ko na si Yaya. Sinabi kong huwag siyang magsusumbong. Pumayag naman siya. Basta, may limitasyon. Huwag lang daw tayong pumunta sa kwarto. Dito lang tayo. Ang nakangiting sabi ko. Wow! Talaga? Ang bait naman ni Yaya. Sana, ganun din yung mga magulang mo, no? Sana, wag nilang iisipin na pera lang ang habol ko sa'yo.
Ikaw ang nakakapagpatunay, Joanne. Hindi ang kayamanan mo ang habol ko. Hindi nga ako tumatanggap ng regalo galing sa iyo eh. Dahil ayaw kong yan ang isipin nila. Kaya lang, kahit anong gawin ko, ganun pa rin. Ang wika ni Ismael. Alam mo, naintindihan kita. Napapaisip na nga ako eh, kung totoong magulang ko ba sila. Kasi, hindi man lang nila iniisip yung kalagayan ko. Gusto ko lang naman maging masaya. Bakit ganun sila? Hay nako, Ismael, my love. Kalimutan muna natin ang mga magulang ko. Ngayon muna, yung intindihin natin. Di bale? Ilang araw din silang wala dito. Mag-enjoy tayo habang wala sila. Ilang taon na rin tayo. Dapat sulitin natin ang ilang taon na yun. Ang sabi ko. Oo nga no? Bakit sila yung iniisip natin? Tama ka. Kalimutan muna natin ang mga taong hadlang sa ating pagmamahalan. Mahal kita, Joanne. I love you. Ramdam mo yan. At syempre, alam mong mahal kita. Joanne, gusto kitang maramdaman. Ikaw, ganun din ba ang nararamdaman mo? Ang malambing na sambit ni Ismael. Ano ang ibig mong sabihin, Ismael? Hindi kita maintindihan. Ang sagot ko. Ganun ba? Sige, para maintindihan mo ang sinasabi ko. Mamayang gabi, hihintayin kita sa CR. Kasi, dun lang naman tayo pwede. Hindi naman tayo pwedeng pumasok sa mga kwarto, diba? Dahil, ayaw naman ni Yaya ang wika niya. Sa sinabing yun ni Ismael, pumayag na ako. Hindi na ako tumutulpa. Dahil sa kagustuhan kong malaman ang ibig niyang sabihin. Pagsapit ng gabi, gaya ng napagkasunduan namin, pumunta ako sa CR at nandun na nga si Ismael. Agad niya akong hinila papasok sa loob. At dahil mahal ko siya, hindi na ako tumutulpa. Pagpasok namin sa loob ng CR, agad niyang nilock ang pinto. Ismael, anong gagawin natin dito? Ang tanong. Joanne, gaya ng sinabi ko sa iyo, gusto kitang maramdaman at ito yun ang sabi. At agad na niyang hinalikan ang labi ko. Nagulat ako sa ginawa niya dahil first time ko yun. Tinutulak ko siya pero malakas si Ismael. Mas lalo siyang naging agresibo nung naramdaman niyang lumalaban na. Naging mainit sa loob ng CR na yun, hanggang sa naibigay ko na sa kanya ang hindi dapat ibigay. Pagkatapos nun, mangiyak-ngiyak na ako. Na tila ba gusto kong ibalik sa dati ang lahat. Kaya lang, huli na. Wala na. Hindi ko na may babalik ang napunit na. Sorry, Joanne. Mahal kita. Ayoko mawala ka sa akin. Kaya, ito lang ang alam kong paraan. Sorry, ang sabi. Ismael, paano na ako ngayon? Sa tingin mo ba, ito ang paraan para hindi tayo magkalayo? Oo, Joanne, my love. Ito lang. Lalo na kung mabuo na ang pagmamahalan natin. Ang nakaniting sabi. Pagkatapos ang nangyari, lumabas kami sa CR na para bang walang nangyari sa amin natin. At mula nung naumpisa niya, lagi na namin ginagawa. At sa loob ng CR, dito na buo ang aming pagmamahal. Oo. Pagkalipas ng ilang buwan, nakaramdam na ako ng pagbabago sa aking katawan.
Wala akong pagpipilian. Naglakas loob akong sinabi sa mga magulang ko ang kalagayan ko at ang sabi ko, Mommy, Daddy, buntis po ako at si Ismael ang ama. Ang natatakot na sabi ko. Ano? Joanne? Bakit? Bakit mo kami sinuway ng daddy mo? Ang tigas talaga ng ulo mo. Nasaan si Ismael? Tawagin mo siya ngayon na. Ang galit na sambit ni Mami. Mami, sorry po. Sorry. Dahil nagmamahalan po kami ni Ismael. Hayaan niyo na po kami. Total, magkakaroon na po kayo ng apo. Alang-ala sa apo ninyo, ang sagot ko. Joanne, narinig mo ba ang sinabi ko? Nasaan si Ismael? Ang sagot ni Mami. Nandito po ako, Ma'am. Ang boses ni Ismael na nagmumula sa kusina. Buti naman at nandyan ka, Ismael. Ngayon, gusto kong malaman kung ano ang plano. Hahayaan mo na lang bang madagdagan ang panlalait nila sa anak ko pag malaman nilang buntis na pala ng walang asawa? Hindi ako papayag, Ismael. Di bale, nag-usap na kami ng daddy ninyo. Joanne, ngayon na buntis ka na, ibibigay na namin ang kalayaan ninyo ni Ismael. Dahil ayaw namin pati ang aming apo madamay. Alam mo, sa katunayan, Joanne, matagal na naming alam na buntis ka. Gusto ko lang naming ikaw mismo ang magsasabi nun sa amin ng daddy. Patawarin mo kami, anak, kung naging mahigpit kami sa'yo. Ang sabi ni Mami. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko kay Mami dahil sa mga sinabi niya. Niyakap ko silang dalawa ng daddy ko. At doon na ako umiyak ng umiyak. Humingi ako ng tawad sa kanila dahil sa pagsuway ko sa mga kagustuhan nila. Ang sabi naman nila noon, kalimutan na namin ang nangyari at magsimula kami ng panibagong buhay. Pinagplanuhan nga namin ang aming pagpapakasal. Pagkalipas ng isang buwan, nagpakasal na kami ni Ismael. Ang grandeng kasal ang naganap at marami yung mga dumalo. Marami din kaming naririnig na usap-usapan. Ang lahat ng yun, ipinag-ibit-balikat na lang namin. Dahil hindi naman kasi sila yung magsasama, lalo na at tanggap na kami ng mga magulang. Pagkatapos ng aming kasal, masayang pamilya na kami. Napapangiti na lang si Yaya dahil sa ginawa namin nun. Ang sabi pa nga niya, yun lang daw pala ang magiging way para lumambot ang puso ng mga magulang. Pagkalipas ng 9 na buwan, nanganak na ako. Isang malusog na batang lalaki ang binigay ng Panginoon. Masaya ang mga magulang ko dahil lalaki ang unang apo nila. At higit sa lahat, hindi siya gumaya sa akin. Napakagandang lalaki nito. Napakaayos ang pangangatawan. Basta, hindi siya gumaya kung ano man ang meron akong diferensya. Ngayon, okay na. Maayos na ang buhay namin. Sa tuwing naisip namin ni Ismael ang nangyari noon, parang hindi kami umabot sa ganito. Yun bang masaya kami? Basta ang ginawa lang namin noon, hindi kami sumuko. Pinakita namin sa aming mga magulang na nagmamahalan kaming dalawa. Sa mga kagaya namin ng sitwasyon, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Basta, walang bibitiw sa inyong dalawa. Sa huli, makakamit nyo rin ang totoong kaligayahan. Sa katunayan,
Kakaiba yung saya pag yung love ay pinaglaban mo. Yun bang hindi mo man lang naisip na sumot? Dahil ang totoong pagmamahal, hindi yan napapagod o di naman kaya nagsasawa. Masarap kasing magmahal, lalo na kung alam mong may kapalit ang pagmamahalin. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Joanne. At yan po, mga ka-fresh, ang kwento ng buhay mula kay Joanne. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless us all!